Gusto mo bang mamasyal sa buong Pilipinas? Gamit ang bisikleta. Pero higit pa sa pamamasyal ang ginawa ni James. Sabay-sabay nating alamin kung bakit. Hello, this is James Auce, a cancer warrior. This is my life. Si James Auste ay isang brain cancer survivor na gusto lang to make a difference sa mga tao at sa lipunan. Siguro nung 1990, during that time, parang tinanong kami, is Jesus really part of your life? Are you willing to commit your life to Jesus Christ? Na siya lang talaga yung model, siya lang yung guiding light ng buhay mo. Yung decision ko, tinanggap ko yon and nagpapasalamat ako na ginawa ko yon kasi sa tingin ko, kung hindi ko ginawa yon, wala ako dito ngayon. Simple lang yung plano ko sa buhay, mag-graduate ng college on time and bahala ng Diyos kung saan ako dadalhin. Pero mukha nga may iba yung plano ng Diyos dahil hindi ako nakagraduate on time. Nagka-brain cancer ako nung third year ako sa college. Natakot? Wala nga akong takot nun eh. Hindi ko alam bakit. Pero sa tingin ko, bigay talaga ng Diyos eh. Hindi nga maintindihan ng mga doktor. May dalawang barkada nun sa hospital bed nung sinabing may cancer ako. Tapos nagtataka ako, sabi ko, ba't kayo umiiyak? Hindi pa naman ako patay. Yun, yung doktor umiiyak. Sabi ko, ba't kayo umiiyak? Wala namang problema. Dalawang bulitas lang yan sa ulo ko. Kayang-kayang tanggalin. Marami ng taning na nasabi sa akin. Before diagnosis, hindi nga alam yung sakit. May nagsabi sa akin, 10 years to live. Yung sabi ko, babalikan kita after 10 years, gano'n. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Hindi ako naniniwala sa mga taning-taning kasi ang paniwala ko, Diyos lang talaga yung makakapagsabi kung kailan ka bibigay at kailan kanya kukunin. Horrors ng treatment, yung ipinaka-obvious, itong nasa likod ko. Hindi ko alam gaano kahaba yan. Siguro at least 4 inches yan na scar. Result yan ng brain biopsy. Radiation therapy yung dinaanan ko, 6 weeks. Yung first 2 weeks, madali lang. As in, parang wala lang, walang effect sa katawan eh. Pero pagdating ng third week, magugulat ka pag gising mo, yung buhok mo nasa una na. Yung na-discover ng mga doctors after 6 weeks, wala na yung tumors. And gulat na sila na after 6 weeks lang, natanggal yung tumors ko. Nagka-leukemia ako noong 1998 kasi yung blood levels ko talaga since after cancer malabo na. And lumabas doon, meron akong T-cell leukemia, one of the most aggressive types na within 6 months you're dead raw. So biyahe kami kagad sa States. Pag-check naman ng mga doctors ko doon, nag-bone marrow biopsy pa, wala naman nakita. Sa blood test, wala rin nakita. So sa amin, it's a miracle of the Lord talaga na nawala yung leukemia. Yung Bike for Life nagsimula nung last year after graduation kasi after a check-up sa US, tinanong ako ni Dr. Adler, anong plano mo sa buhay? Graduate ka na ngayon. So sabi ko, I will set up a foundation to help kids nga sa Pilipinas fight cancer. Tanong niya, saan mo kukunin pera? Sabi ko, kukunin ko sa'yo. Yung nag-pray ko, lalo na nung nagsisimula ako kasi walang naniniwala sa bahay. Dahil magbabike ako, babalik ako after an hour. Sabi ko, nagbabike na ako, 1 oras na. Maghanda-handa na kayo. A month before June, yung Bike for Life in June, wala kaming sponsors. Pero by June 4, nandun na lahat. Kaya we were able to raise 1 million. Natanong ko, paano kung umulan? Paano kung magkasakit ka? Paano kung ganito, ganyan? Sabi ko, bahala ang Diyos. Tahimik na sila lahat sa Yun, kasi na-prove naman yun during Bike for Life. Yung ulan, dumadating pag nakapasok na kami sa mga building. Kasi magbabike ako buong umaga, lunch, afternoon is talk sa eskwelahan, sa simbahan, o kung saan man. Tapos tulog na ako after dinner. Tapos pagising, bike ulit, ganun ulit for 2 weeks. Mahirap. Pero yun nga, iniisip ko lang yung mga batang pwedeng matulungan ito. Lalo na pag uphill yung sa Samar at Leyte na rough road pa. Yun talaga yung sinisigaw kong mga pangalan, yung mga pangalan ng bata na na-meet ko sa mga ospital. Meron na kaming sariling foundation na tinayo, yung Cancer Warriors Foundation. And ang goal nito is, number 1, to provide medical subsidy to children. Number 2 is improve the technology na kulang sa atin ngayon.
Number 3 is, yun nga, yung info dissemination. Tumutulong rin kami sa emotional aspect by visiting them kung hanggang kaya. Sinasabi ko sa mga bata, ako na yung pinakamalalang kaso ng cancer, brain cancer, wala pang hormones. Kaya kung kaya ko, kaya nyo rin. And lagi kong sinasabi, magdasal lang lagi, tiwala sa sarili at believe sa Diyos na tutulungan kayo. Hindi ako titigil hanggang sa paggawa nito, pagbabike at kung ano-ano pa hanggang makita ko yung pagbabago sa cancer caring community in the Philippines. Kasi yung data na na-research namin during Bike for Life is yung survival rate ng bata dito sa Pilipinas is 10%. Yung highest lang nila is 30%. Sa ibang bansa, sa western countries, sa may mga pera, ang minimum nila is 70%. The big C is not cancer, the big C is Christ. Christ is bigger than cancer, and cancer can be conquered by Christ. What a triumphant story, no? Tama-tama Grabe. yung pangalan ng foundation na itinayo ni James, no, with the help of others, because Yes. he himself is a warrior. Correct. He never gives up. Correct. Maski na ano mga negative questions that were being hurled at him, Lakas meron ng siyang loob sagot niya. parati. And ang sagot niya, the Lord is in charge. Bahala ang Diyos sa akin. He knows me. He's my healer. Winner yung Oo. attitude niya, di ba? Because And- nakakapit siya sa oo. Panginoon. Pero siguro hindi rin niya siguro alam na ganun ang mangyayari, no? I mean, sometimes sinasapitan tayo ng mga sakit, but we cannot see beyond that. Pero ang ganda ng plano ng Panginoon para sa kanya because plano talaga. ginamit siya talaga to be a blessing, even up to now, no? To children. Yes, he's very much Yeah. active and he continues to help. And you know, one thing I saw in what he was doing, nasabi niya, biking is not easy, lalo na if you're biking many long distances. The mere fact that he mentions the names of the patients that he has met, Yeah. one by one, ang ginagawa niya, he's actually interceding for them. Correct. That's right. He's bringing them up to the Lord, and that's a wonderful thing. And